Praise God. Sabi dito mga kapatid sa wikang Tagalog, sa Matthew chapter 16, verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Acts chapter 15 verse 7. Sabi dito mga kapatid, at pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahon nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay magsisampalataya. Manalangin tayo mga kapatid. Dakila at mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong mga salita. Nagagamitin namin Panginoon sa pangangaral sa araw na ito. Magpadala ka na o Panginoon ng mga gandang rema upang mayasik kung maigi Panginoon ang iyong salita sa bawat makikinig Panginoon sa araw na ito. Lord, gamitin mo na ako maging daluyan ng pagpapalang espiritual ang aking bibig Panginoon. Langisan mo ko Panginoon at nang magawa at magganap Panginoon ang lahat ng iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Lord, sa bawat kamay na nagbibigay at patuloy, Panginoon, na sumusuporta, Panginoon, sa gawain, ikaw na, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon, at ikaw na rin, nawa, Panginoon, ang magproteksyon sa bawat kanilang source of income, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga halagang hayop, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin, at sa iyo lang namin pinagkakatiwalang lahat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God. So, malaya na po tayong makakaupo sa oras na ito. So, ang ating topic mga kapatid ay napamagatang salvation is now open for the Gentiles. Ang kaligtasan ay bukas na sa mga hentil. So, gusto ko lang i-clarify sa inyo mga kapatid, we are not Israelites and we are not Muslim. No? Hindi tayo lahi ng Israel at hindi rin tayo lahi ng Muslim. Hindi tayo Islam. Meron kasi ako mga kapatid na panood sa YouTube na sinabi ng isang Muslim mga kapatid na kapag daw tayo ay nabibinyagan, mga kapatid, ay sinasabi daw doon na tayo daw ay nagiging Kristiyano. Hello? Tayo daw ay nagiging Kristiyano. Ibig sabihin daw, hindi tayo original na Kristiyano. Tama yon. Hello? Tama po yung sinasabi niya mga kapatid. Hindi tayo original na Kristiyano. Tama yon. At ang sinabi niya naman mga kapatid, ang mali lang sa sinabi niya, hindi daw tayo tunay na Kristiyano dahil tayo ay tunay na Muslim. Kaya daw pag nagbibinyag naman daw ang Muslim, ang tawag naman daw sa mga nabibinyagan ay balik Muslim o balik Islam. Pero kung unawain natin maigi, mali din. Mali yung sinabi niya. 50% na totoo at 50% na mali. Bakit? Kung sinasabing 50% na mali, dahil hindi naman tayo galing Islam. Hindi po tayo Muslim. Hindi tayo galing Muslim. Tayo ay hentil, mga kapatid. We are a Gentiles. Galing tayo sa Gentiles. Galing tayo sa pagan o sa mga atheists, mga kapatid. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Doon tayo galing, mga kapatid. Sa ating kultura, mga kapatid, kung magbabalik tayo sa history, bago tayo tinawag na Kristiyano ngayon sa pamamagitan ng pagsasaliksik ni Magellan sa bawat Islam, mga kapatid, ang tunay talaga sa atin noon ay hentil tayo, mga kapatid.
Okay, sige. Balik tayo sa ano bang subject yun sa sa Tagalog mga kapatid? Civic at kultura ba yun? Noong panahon natin? Kasi ngayon aralin panglipunan eh. Pero noong panahon namin mga kapatid, nung ako po ay elementary, sibika at kultura po yan noon sa amin. At ang sinasabi doon mga kapatid, nang unang pumasyal dito sa mundo natin, dito sa Pilipinas mga kapatid, ay ang mga Indonesian, mga Indo. At ang sunod ay ang mga Malaysian, yung mga Malay. Yan ang mga ano dito mga kapatid. At ang origin sa atin mga kapatid na Pilipino, Ita po tayo. Yan po ang origin natin. Aitas. Yung kulot yung buhok na maitim. Na nakabahag mga kapatid. Yan po yung origin natin at hanggang ngayon meron pa naman yan eh. Yung mga tribal. Yan po ang origin ng Pilipino. Hello. Kung pagbabasayan natin doon sa history. Hindi po at yung Ita na yung mga kapatid, hindi po at ito ang ginagamit kasi ng mga Muslim eh. Nung pumasok kasi si Magellan dito ang nakaharap niya, mga Raha. Si Raha Humabol, sila Lapu-Lapu, mga kapatid, sila Sulaiman, di ba? Yan mga nakaharap niya eh. Hello. Karapit ng Mindanao at karapit mga kapatid ng Malay. So, kung titignan natin mga kapatid, hindi po totoo yun na ang Pilipinas ay Muslim. Pero kung kukunin talaga natin sa original, mga puro tribal po yan. Mga tribo-tribo. At nung pumasok dito sa Pilipinas, mga kapatid, yung tinatawag natin na Indonesian, doon na po nagkakaroon na lahian po ang Pilipino ng matatangkad. At medyo pahaba ang muka. So kung matangkad ka at medyo pahaba ang muka, nakuha mo yan doon sa mga Indonesian. Indo. At nung pumasok naman ang Malaysia dito mga kapatid, yung mga Malay, sila daw po ay maliit, balingkinitan at bilog ang muka. Kaya kung maliit ka at bilog ang muka mo, doon galing yung lahi mo. No? Yun na sa kwento mga kapatid. Hanggang sa pumasok dito mga kapatid, yung mga Hapon. At kung ang lahi mo ay parang nadagdagan ng pagkasakang, nakuha mo yung sa Hapon. At ang sunod mga kapatid, Amerikano. Kaya kung ang lahi mo medyo maputi, na matangkad mga kapatid, Amerikanong pinanggalingan nun. Pero kung titignan natin mga kapatid, bakit kaya Pilipino ang pinaka-naiiba ang kutis? Kasi po mga kapatid, ilang beses tayong nag-upgrade. Parang gano'n na tawag doon. Yung evolution, hindi evolution brand. Yung ano, may tawag doon yung parang nalahian. Hindi, may tawag sila doon sa breeding. Parang gano'n. Na-breed tayo ng paiba-iba mga kapatid. Pagkatapos ng Amerikano, ano sumunod sa Amerikano? Chinese. Di ba? At ngayon, ang pumapasok sa Pilipinas na mga kapatid, Koreano. Di ba? Kaya kung mahilig ka sa instant noodles, Koreano ka. Pero, kung titignan natin mga kapatid, yun po. Ganun po ang pagkakaano natin. Kaya, hindi po tayo original na lahing Israelita at hindi rin po tayo original na lahing Muslim. Pero kung kukunin natin mga kapatid, sa pinaka-origin talaga, hentil po tayo. No? Kaya mali po yung balik Islam na word. Kasi hindi naman tayo Muslim eh. Hindi po tayo Muslim. May sarili tayong lingwahe dito eh. Di ba? So yan po mga kapatid. At alam niyo po mga kapatid, sa sibigat kultura, meron po tayong original talaga na letra na ginagamit nung una. Pero dahil sa pumasok ang Amerikano mga kapatid, na bago yung letra natin. At alam niyo ba yung mga sulat sa letra natin mga kapatid, ay hindi na natin kayang basahin ngayon. Kasi puro parang ganun-ganun lang mga kapatid eh. Ano lang siya? Parang guhit-guhit lang. Hindi ko na maalala mga kapatid, pero nung nasa elementary ako, mahilig din ako sa mga ganun dati. Pero kung titignan natin mga kapatid, hindi po yun ang origin natin. Hentil po ang origin natin. So now, balik tayo sa ating topic. Kung bakit ko kina-clarify na tayo po ay hentil, kasi yung topic po natin, ang kaligtasan ay nabuksan na po sa mga hentil. Noon mga kapatid, ang kaligtasan lamang
ay nakatuon sa Israelita at sa Muslim. Hello? Mayroong kaligtasan sa Muslim. Nakatuon sa kanilang dalawa noon ang kaligtasan. Kaya meron silang holy war. Bakit ko sinasabi meron silang kaligtasan? Dahil ang pinanggalingan ng lahing Muslim, mga kapatid, ay kay Abraham. Hello? Kay Abraham po, galing ang lahing Muslim. Siya po ay anak ni Hagar. Yung katulong ni Sarah. Hello? Siya po yung katulong ni Sarah. Dahil si Sarah nga hindi na makaanak, mga kapatid, sabi ni Sarah, Abraham, may pangako ang Diyos na dadami ang lahi mo pero hindi na ako magkakanak. Sige, kunin mo na yung alipin ko na si Hagar. Nung si Hagar, mga kapatid, ay nabuntis, inaagaw niya na yung posisyon ni Sarah. Inaagaw niya na, mga kapatid, ang posisyon ni Sarah. Nagalit si Sarah, mga kapatid. Di ba? Kung papakinggan natin yung kwento doon, mga kapatid. At nung nabuntis si Sarah, pinalayas niya na si Hagar. Yan po ang kwento doon, mga kapatid. Kaya meron kaligtasan doon. Merong pangako ang Diyos kay Abraham na naipasa rin kay Ismael. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sabihin na walang kaligtasan doon. Pero kung kukunin natin sa root, mga kapatid, hindi po tayo lahing Muslim. Wala po tayo sa Muslim. No? So, wala rin po tayo sa lahi ng Israelita. Pero kung kukunin natin sa pinaka-root na naman, mga kapatid, yung pinanggalingan talaga ng lahi natin, kay Noah na. No? Kay Noah, doon sa tatlong anak niya, si Ham, si Japhet, at si Shem, mga kapatid. So, malalim na talakihan yon. Pag-aaralan natin yung sa sunod, mga kapatid. Pero dito muna tayo. Salvation is now open for the Gentiles. Dahil sabi nga ni Pedro, mga kapatid, o sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig. At Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi. Hello? Na anuman ang iyong kalagan, ay makakalagan doon sa langit. Ang tinutukoy doon, mga kapatid, kaligtasan. At Pedro, kung anuman ang iyong tatalian dito, ay tatalian din doon sa langit. That means, mga kapatid, kay Pedro, nabigyan siya ng karapatan na pwede niyang piliin kung sino yung maliligtas. Pansin ninyo, mga kapatid, sa Book of Acts, wala ni sino mang nagnasa, mga kapatid, sa mga apostoles na magbukas ng kaligtasan sa mga hentil. Wala. Kahit si Pedro, wala siyang pagnanasa. Wala. Pero tingnan nyo, mga kapatid, sa Book of Acts, chapter 10, anong nangyari doon, mga kapatid? May isang tao na ang pangalan ay Cornelius, devoted man, nagbibigay ng abuloy, nagbibigay ng tulong, mapanalanginin. Dumating sa kanyang pananalangin ang isang anghel. At sinabi ng anghel na to, Cornelius, umabot sa Diyos ang iyong pananalangin at hanapin mo si Pedro dahil siya ang magsasaysay. Di ba pwede naman yung anghel na lang sana magsabi? Di ba? Pero alam niyo ba kung bakit si Pedro ang hinanap doon at si Pedro ang inutusan at bakit kay Pedro siya pinapahanap? O bakit pinapahanap si Pedro doon sa part na yun? Dahil na kay Pedro yung susi. At si Cornelio, mga kapatid, isang hentil. Ang daming apostoles, mga kapatid, ang pwede doon. Nandun din yung mga deacons, mga kapatid, sila Philip. Pero bakit Pedro pa rin? Dahil na kay Pedro yung susi. Hello? Di ba ang apostoles ng mga hentil ay si Paul? Bakit hindi si Paul ang inutusan sa Acts chapter 10? Bakit hindi si Paul ang pinahanap? Bakit si Pedro? Dahil na kay Pedro ang susi. Dahil nga sinasabi dito sa Acts chapter 15 verse 7, mga kapatid, sinasabi doon, naalala niyo pa ba yung pinahayag nung una
panahon na ng breaking niya eh. Ano sabi ng Panginoon? Pedro, kung ano ang lininis ko, huwag mo nang tatawagin pa ang marumi. Dalawa pong tinutukoy doon, mga kapatid. It's either spiritual at physical. Mga kapatid, pagkain at yung tinatawag na kaligtasan. So, nung nangyari yun, mga kapatid, pumunta siya kay Nicodemo. Dahil natuntun na siya nung mga inutusan ni Nicodemo. At ipinaliwanag ni Nicodemo, mga kapatid, yung nangyari sa kanyang pangitain. At sa madaling sabi, mga kapatid, inumpisahan ni Pedro ang nangaral. At ang sabi sa Biblia, mga kapatid, habang siya ay nagsasalita, bumaba ang banal na espiritu sa kanila. At nung bumaba ang banal na espiritu, ang sabi ni Pedro, mayroon pa bagang pwedeng maghadlang sa tubig na sila ay bautismuhan na natanggap nila ang gaya ng natanggap natin. So kung titignan natin maigi, mga kapatid, ang kaligtasan ay bukas para sa ating lahat. Hudyo ka man, Israeli ka man, Muslim ka man, Hentil ka man. Pero alam niyo mga kapatid, sa Book of Acts natin mababasa na dito po nagsimula ang Kristyanismo. Sa lugar po ng Antioch. At sa Antioch niyan, mga kapatid, doon po nangangaral si Paul at si Barnabas. Tingnan niyo mga kapatid, nung pagpasok ni Pedro, mga kapatid, sa lugar ni Cornelius, mga kapatid, doon na po nagkakaroon ng kaligtasan. At doon na po nagkakaroon, mga kapatid, ng kapahayagan na nabuksan na. At doon na po nagumpisa ang journey ni Paul para sa ating mga Hentil. Praise God. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, ano ba itong kaligtasan na iniwan o ibinigay sa atin? Ano ba ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang early Christian history, mga kapatid, yung mga unang Kristiyano na nakasulat sa Bible, mga kapatid, sila rin po ay naguluhan kung ano ang kanilang dapat gawin para sila ay maligtas. Hello, diyan po ba kayo, mga kapatid? So sabi dito, mga kapatid, salvation is now open for the Gentiles. Ngayon ang kaligtasan ay bukas na sa ating lahat. At hindi na natin kailangan, mga kapatid, yung tinatawag na pagpapahirap sa ating sarili. At alam niyo ba, mga kapatid, ang sinasabi, mga kapatid, ni Pedro, o yung tanong, mga kapatid, anong dapat gawin para sila ay maligtas? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po sinasabi ni Pedro, mga kapatid, na kinakailangan, mga kapatid, unang-una, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At tanggapin natin ang banal na Espiritu. Ngayon, mga kapatid, si Cornelio, balikan natin si Cornelio, mga kapatid. Siya ay devoted man. Devoto. Siya po ay mapanalanginin. Siya po ay nagbibigay ng tulong. Nagbibigay ng limos, mga kapatid. Siya po, kung titignan natin, siya ay napakabuting tao. At sa atin dito, mga kapatid, meron bang nakakahigit kay Cornelio? Hello? Meron ba? Na mismo ang anghel na bumaba sa kanya at kinausap siya. Meron ba nakakahigit? Ibig sabihin, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi po yan sumasalamin ng kaligtasan.
Nasabihin mo, nagtumulong naman ako, mabait naman ako, ligtas na ako. Hindi po. Dahil ang part na yan, kulang. Meron talaga tayong dapat gawin, mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Una sa lahat, mga kapatid, para magkaroon tayo ng kaligtasan, kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya na iisa lamang ang Diyos na manubot. Kaya man ang isalakan tayo sa Lucano, mga yung tagapagligtas sa atin. At wala nang iba, mga kapatid. Kinakailangan nandoon yung pananampalataya natin. At ang pangalawa doon, mga kapatid, yung pagsisihan natin ng ating mga kasalanan. Dahil nga tayo ay makasalanan. At ang sunod doon, mga kapatid, kinakailangan na tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At kinakailangan din natin, mga kapatid, na tanggapin ang kanyang banal na espiritu. At kinakailangan din, mga kapatid, mamuhay tayo na may kabanalan at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At mahuli doon, mga kapatid, kinakailangan natin magpatuloy na maglingkod sa Diyos. So ngayon, mga kapatid, ang tanong sa inyo, ngayong bukas na ang kaligtasan, mga kapatid, sa lahat, handa ba tayong pumasok sa pintuan ng kaligtasan? Dahil sinasabi doon, mga kapatid, sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life." May kondisyon ang Diyos sa atin. Kung sino, di ba? But whosoever, kung sino ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang hindi sumampalataya, mga kapatid, according sa Mark chapter 16 verse 16, ay magkakaroon ng kaparusahan. Ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So yan po ang sinasabi doon, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero, iilan lang ang nakasumpong. Dahil sinasabi doon, many are called but few are chosen. Ang tanong, isa ka ba sa napili? Isa ka ba sa sasagot sa tawag ng Diyos? Isa ka ba sa tutugon sa kalooban ng Diyos? Dahil wala nang ibang kaligtasan pa na inaalok ang Panginoon sa atin, kundi ito lamang. According sa Titus chapter 3 verse 5, sabi doon, mga kapatid, "Hindi sa gawa ninyong mabubuti kung bakit kayo maliligtas, kundi sa habag ng Diyos at sa pamamagitan ng kapanganakang muli at sa pagbabago ng Espiritu Santo." So ang kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kapanganakang muli at sa pagbabago ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, mga kapatid, kinakailangan din natin tanggapin ang Espiritu Santo ng Panginoon o ang Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid, upang masigurado natin ang ating kaligtasan. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang tanong, ngayong bukas na ang kaligtasan, papasok ka ba? Papasok ba tayo? Tatanggapin ba natin ang tawag ng Diyos sa atin? Sinasabi sa book of Revelation chapter 3, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Na maging, sabihin natin na kahit na tayo ay makasalanan, pero handa pa rin tayong tanggapin ng Diyos. Na tayo, mga kapatid, ay hindi karapat-dapat sa tinatawag na unconditional love ng Diyos, pero nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, dahil hinawa natin ang pag-ibig ng Diyos, tumugon nawa tayo sa tawag ng Diyos. Tumugon nawa tayo sa
kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko kanina, mga kapatid, bukas na po ang kaligtasan. Handa ka na bang pumasok sa kaligtasan na inaalok ng Diyos sa buhay mo? Habang lahat tayo, mga kapatid, tumatayo sa oras na ito, praise God. Habang pinapakinggan natin ang awit na yan, mga kapatid,